minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. A healthy chat at sunshine. Masiglang usapan. Mainam na talakayang pangkalusugan. A healthy chat at sunshine. Mga payong pangkalusugan. Healthy lifestyle, clean living at mga pagkaing pangkaisipan. Ilan lamang yan sa pag-uusapan. Dito sa A Healthy Chat at Sunshine. At ngayon, narito ang ating mga program hosts. Met Sanding Mignon. Kasama si Dr. Pao Beliosilio. Ayan. Anong sayaw yan, Doc? Magandang hapon. Naku, welcome back dito sa Yes, ka-partner. First time again. Yes, it's my first airing in this 2024. Yan. Happy New Year. Happy New Year, bagamat ka-partner. matatapos na ang buwan ng Enero. Diba? Yeah. Mag-Chinese New Year naman. Ay, oo nga. Kung hey, Fatsoy. Ayun. Kaya, samahan nyo kami, mga ka-partners. Ngayong hapong ito, naku, excited ako kasi, kompleto talaga ang ating programa. Meron tayong, syempre, yung imported, diba, na doctor. Naku, live na live Yes! dito. Mamaya makasama natin. Syempre, kompleto pa rin yung segments. We have the greetings, yung mga mag-celebrate ng birthday, at saka anniversary. Mga reports mula sa mga masisipag nating kapartner sa labas ng himpilan. Tatanggap pa rin tayo. At hindi mawala syempre ang Health Secrets Reveal. Wow! O, diba? Nice. Oo. At parang interconnected yung ating mga topic tsaka yung secrets na, health secrets natin. 'Di ba? Yes, Kasi yes. 'di ba pagka na bahagi nung nung ating topic dun sa mood swings, yung mga malulungkot, yung mga nakasimangot, no? Correct. Na nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga kapartners na maraming kulubot. Diba? Buti na lang tayo ageless eh. Oo, kaya nga, sige, patawin na natin ang ating kapartner. Muli nagbabalik sa kanyang Health Secrets Revealed, si kapartner Carla Abellana. Secrets Reveal. Magandang hapon, partner! Ay, teka muna, parang wala kang microphone. Hindi pa nadinig. Ayan, okay na daw. Yan. Good afternoon Yes. po, ka-partner Matt, of course. Good afternoon po din po, Doc Pa. Welcome Happy New back. Year, At sa ka-partner. lahat ng ating mga ka-partners po na patuloy at nanonood, nakikinig ngayon sa ating programang Healthy Chat. Ang topic para sa ating Health Secrets Revealed segment sa araw na ito ay, yun nga, yung sinabi mo kanina ka-partner Matt, yung makulubot-kulubot dyan. Ano-ano ang mga sanhi na makulubot sa mukha. Ayan, mga partner. Nasubukan mo na bang tingnan ang iyong sarili sa salamin at may napansin ka ng kulubot sa iyong mukha? Oy, Di ba? tinatanong niya ako. Wala pa naman. In general. Hindi naman siya applicable. Sabi nga ni Doc Pao, ageless po tayo. Ageless tayo. Ayan. Lahat tayo dito. Lalo na po Oo. yung makakasama natin mamaya na doktor. Ageless rin yan. Matindi. Ayan, alam nyo ba mga kapartner, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga kulubot sa mukha. Well, habang tayo tumatanda, ang mga kulubot sa mukha ay hindi rin naman maiwasan mga kapartners. Ngunit, bakit nga ba tayo nagkakaroon nito? So, heto mga kapartner, ang ilan sa mga sanhi kung bakit kumukulubot ang mga mukha. Ayan, una, pagkasira dulot ng araw. Ang sobrang pagkabilad sa araw ay maaaring maging sanhi ng photoaging o maagang pagtanda ng balat. Ang UV light ay nagiging sanhi ng pagbaba ng collagen fibers na humahantong sa hindi normal na produksyon ng elastin. Ayan. Isang uri ng protina at major component tissue ng mga bahagi ng katawan gaya ng lungs at ng ating balat na madalas na iuunat o naiuunat-unat. Ibig sabihin, mga partner, nagre-resulta na ito sa pagiging kulubot, halimbawa ng ating balat. Ayun. Pangalawa, mga partner, paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapabilis ng natural na proseso ng pagtanda ng balat na nagiging sanhi ng makulubot sa mukha. Ayan. Pangatlo, contractions ng muscle ng mukha. Ang paggiti, ayun.
Yun na yung mga mood swing. Pagsimangot at iba pang mga paulit-ulit na ekspresyon ng mukha ay nakapagpapadami ng makulubot sa mukha. Nagreresulta ito sa pagkakaroon ng wrinkles sa paglipas ng panahon. Kaya mga partners, always wear your smiles, di ba? Ato, last, mga partner, pagtanda, of course, yan, given na yan. Pero hindi siya consider sa atin dito. Hindi rin mga matatanda. Ayan, habang tumatanda ang mga tao, mas bumabagal ang skin cells division at nagsisimulang magnipis ang dermis. Ayan. That's true. Ayan. At yan po ang ating health secrets revealed para sa araw na ito, mga partner. Back to you, ka-partner, Beth. Okay, maraming salamat partner Carla sa iyong health secrets revealed. Ayan, Doc, alam Yes, na. alam. 'Di ba? Para daw walang masyadong, sabi nila pagka kahit daw ngumingiti ka, kasi 'di ba may ganun, no? Kailangan pala ganyan ka na lang. No, but I like what she said. Aha. Wear your smile. Yan, Diba? okay. Sige, habang kami ngingiti ng bongga dito mga ka-partners, magpo-pause lang tayo for a very, very short break at sa ating pagbabalik, ang ating mga pagbati at syempre, ang mga kwentuhan natin ngayong hapon, antabayanan niyo po si Doktora Elizabeth Canlas Pineda live dito po sa programang Healthy Chat at Sunshine. Ang oras, 27 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. SMNI Balita Totoo. Sa ikauunlad ng ating bayan, kalinisan ang kailangan. Basura ko, sagot ko. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Philippines Movement. Mabilis umiksi ang nakasinding sigarilyo. Mabilis ding umiksi ang buhay ng humihit-hit nito. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Philippines Movement at ng himpilang ito. Sa kahit anong panahon, ang sunog ay maaaring makapaminsala sa buhay at ari-arian ng sinuman. Narito ang ilang paalala upang sunog ay maiwasan. Sa loob ng tahanan, ilagay sa ligtas na lugar ang posporo, lighter at iba pang maaaring pagmula ng apoy. Tiyakin na hindi ito maaabot at mapaglalaroan ng bata. Huwag manigarilyo sa loob ng kwarto, lalo na kung ikaw ay nakainom ng alak. Iwasan din ang pagtatapon ng upos ng sigarilyo sa mga waste basket. Hanggat maaari, huwag mag-imbak sa loob ng tahanan ng mga flammable materials tulad ng gasolina, pintura, alcohol at iba pang likido na maaring pagmula ng sunog. Sa paggamit naman ng kandila sakaling brownout, ilagay ito sa ligtas na lugar na malayo sa mga bagay na madaling magliyab at higit sa lahat, iwasan ang octopus connection sa inyong mga kagamitang dikuryente. Tandaan, ang sunog ay maaring maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZAR Sunshine Radio. Gusto mo bang makatipid? Gusto mong makatulong sa kalikasan? Pagsabayin gawin. Gumamit lamang ng CFL bulbs sa inyong bahay. Tumulong, makialam, para tuloy-tuloy ang liwanag. Conserve energy. Isang paalala mula sa Sunshine Philippines Movement at ang himpilang ito. Alam mo ba na kapag bukas ang gripo habang nagsisipilyo, natatapon ng 3 galon ng malinis na tubig? At kapag hose naman ang ginagamit na panglinis ng garahe, 150 galon ng tubig ang nasasayang sa isang araw? Magtipid ng tubig, makialam. Isang paalala mula sa Sunshine Philippines Movement at ng himpilang ito. Mahigit 2 bilyong katao sa mundo ay walang makunan ng malinis na tubig. At marami dito ay namamatay dahil sa diarrhea at dehydration. Ang tubig ay buhay, kaya't nararapat itong gamitin ng wasto, tumulong, makialam, save water. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Radio. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Nagbabalik si Met Sanding Mignon sa A Healthy Chat at Sunshine.
Sama pa rin si Dr. Pao Beliosilio. Uy, naku, maraming mga nagpaparamdam sa atin, Doc Pao. Yes, Pwede ba ka-partner. hatawin mo muna yung mga naka-view sa atin via YouTube? Yes, ha? mula sa ating mga tagapagsunod no sa YouTube, si Maricoy Paricoy. Hello Ay. po. Yan. Ang galing Maricoy Paricoy. Hello po. Magandang hapon. Binibining Prudencia Roaza. Ang ganda ng heart niya, ka-partner. Oh. Oo Tatlong nga. heart. May ribbon pa. Prudencia. Oh, nice. Hello po. Magandang hapon. Miss Sila Manyalang, good afternoon po. Hello po, Ma'am Met and Doc Pao. Ay, Happy New Year. Present sila. Wow, matindi. Yes, Ma'am Priscilla, hello. Oo, Yes. sino pa, partner? Partner, si Matda Lorenzo. Mm-mm. Malamig na hapon, Miss Met and Doc Pao. Great Malamig to ba? see you again. It's great to see you too. Yan, nasan ba siya at malamig daw? Oo. Miss Okay. Matda, nasan ka ba? Okay, so batiin din natin si Yani. Good afternoon po, Mamet and Doc Pao. Ayan, nanonood sa atin via Facebook. Si Priscilla nandito rin. Wow. Si Rain Almogino, good afternoon po, Mamet and Doc Pao. Ayan, at binabati rin ni Yani si Ma'am Carla kanina, ayon. Ang ganda po ng topic, sakto po sa akin, may mood swings. Aba! Mamaya, tanong natin kay Doc kung paanong malilesen or mawawala itong mood swings na ito. Si Nikki, Solid Nixters daw. Good afternoon. Yes, Ayun. good afternoon. Ayan, meron pa ba, Doc? Okay na, ma'am. Okay na po Okay, dito. teka, sandali lang dahil meron tayong mga babatiin, mga kapartners na celebrate ng kanilang birthday and anniversary. Yes! And may all your dreams come true. Happy, happy birthday! Ayan, batiin na natin ang happy birthday. Noy, nag-iisa lang pala ito, ha? Sister Lorelai Rome, tablet. Yes, happy birthday. Ayan parang kuha to sa Japan. Oh, Wow. Oo, yung nag-tour silang magkakapatid. Happy birthday! At eto naman, anniversary. Wow! Batiin natin ang happy anniversary sina Brother Rick and Josie Garcia! Wow! Naka-twinnings din sila ng t-shirt, no? Oo. Happy anniversary and sana po ay patuloy ang pagmamahalan sa pagitan ninyong mag-asawa. Yes. Okay, ikaw Doc, wala ka ng ibang babatiin? Wala. Pansamantalang wala. Pero definitely sa susunod na buwan, Ayan. marami na yan. Oo, yung mga pasyente. Ayun, Oo. paramdam kayo kay Doc Pao para mabati ka. We are back! Yes! Okay, matapos ang pagbati natin ng birthday and Yan na. anniversary. Oo, eto na, tamang-tama kasi sabi ni Yanais dito no? Gusto raw niya ang topic natin, no? Bumubulaga po sa ating screen. Eto nga, mood swings. Normal lang ba? Ito ba ay isang klase ng mental illness? Alamin nga Yes! natin yan. Kailangan malaman natin yan. Alamin natin yan mula sa isang eksperto, ang ating kapartner na psychologist na mula pa po sa Estados Unidos talaga Yes. naman. Ngayon po, makakaharap na natin ng personal. Live na live po dito sa ating studio. Let us welcome Dr. Elizabeth Canlas Yes. Pineda. Hello, Doc. Magandang hapon. Hello! welcome. A dream come true after so many years. Can you believe this? Yan, oo. Ngayon lang namin nakitang face-to-face ang bawat isa. Salamat po sa invitation. And this is really making my mood kind of stable for today. Yeah! That's the way! Mga ka-partners, ito po, naging part po si Dr. Pineda ng programang Healthy Chat noong pandemic. Pandemic, Oo. yes. Alam niya. Oo, at yan. natutuwa Yes. kami na ngayon po ay nakasama ka nga namin ng personal. Kaya siguro nagulat yung mga ka-partners. Ano po? Ngayon lang sila nagkita-kita? Yes. Oo, via Zoom, pinaupuyat mo namin si Doc.
No? 1 in the morning. Oo nga eh. Imagine mo, 1:00 ng madaling araw. Iintayin pa niya yung oras ng Healthy Chat dito sa Pilipinas. Kasi nga po ay ini-interview natin siya. Oo, hindi lang sa Healthy Chat, kundi sa iba pang programa dito, Correct. no? Yeah. Even sa SMNI TV. Right. Yes. And with Miss Pearl and Angelo, Mr. Angelo. Yun, Reyes. oo. Kaya lang sayang, no? Wala sila partner Angelo dito para na-meet nyo sana ng Oo personal. nga. And ngayon nakita na natin ang parang first lady. Ang ganda naman ng gayak. Uy, thank you very much kay Oy, Miss thank Maricel. you sa makeup artist namin, Oo, si Miss napakagaling. Maricel. Yan, oo. Professional makeup artist po namin yan, si Miss Maricel. Kaya Yes. mukha kang first lady. Oh my Yes. goodness. Kailangan ko na ng bodyguard. Ay, ho, diba? I've seen her in one of those movies eh. Ang ganun. Alam mo na yun. Ano sino Tama, yun? tama. Mabuhay. Yes. Made in. Made in the Philippines. Magiging artista na tayo. nga. Dr. Pau, the Hindi. handsome man. In fairness Miss naman, Met. kahit naman nung hindi pa, wala pang makeup si Doktora, ang ganda na. Oh, naman. Yes. Talaga. Oo. Salamat po. Yes, that's true. Ayan. Actually, she's glowing eh. Ano mo naman tayo eh. We help people Nasa look ilaw, at- no? Di ba, Doc? Nasa ilaw. Di ba, you're glowing talaga. Glowing talaga. The vibrance and the aura is At there. saka mukhang bata. No, Oo, bata, yes. bata po talaga in That's true. person. No? Sana she can help us, no? Kasi we know that our moods, our choices of moods and being Right. positive helps also with how we look, di ba? Yan. And how Right. we feel. Oo. Oo. Pero ito nga, Dok. Ano muna siguro, define muna natin. Ano ba yung tinatawag na mood? Kasi nadudinig natin, ay, ano to, hindi maganda mood niyan. Ganon, di ba? Ay, masama ang timpla. Ano nga ba talaga ang mood swings? Or pwede ba natin itong isang, ito ba'y kino-consider na isang mental illness? Well, fortunately, hindi siya isang mental illness. It is a normal thing. Siyempre, sanay tayo sa naririnig natin na may sumpong. Right? May sumpong. So, pag sinabi mo may sumpong, di ba? Yung, nagme-mens yan. Yung ganon. O, nagme-menopause yan. You know, all these statements, actually, talagang may relevance sila. Meron silang association, you know. So, the thing is, mood swing is not a mental illness, pero nagkakaroon ng problema lang dyan pagka ang pinag-uusapan natin is gano'n na yan katagal. Okay. And then, yan bang sitwasyon na yan, meron na ba siyang kasamang kalungkutan? So we are already talking about the cyclothymia na ating sinasabi dito, na pagka yung mood swing, it's something that is normal. Usually, naglalas lang yan mga weeks. Mga 4 days ang sabihin nating mood swing. Pero pagka lumagpas na tayo sa 4 na araw, oy, tapos ka na dapat niyan, no? Hindi na dapat nagmamanifest ang ganyan. So, pagka lumagpas ka na sa mga araw na to, medyo, babantayan mo na meron na bang cluster of feelings dito na bigla na lang sobra na siyang saya or sobra na siyang lungkot, you know. So we are already playing on the feelings ng isang manic depressive. Okay. So doon na tayo papasok ngayon na this time, pwede na nating i-categorize ito into a mood disorder. Parang nag-level up. Mag-level up ka na. And then from the cyclothymia na pinag-uusapan, pag umabot ka na ng weeks naman, pwedeng eto na naman yung sasabihin nating may bipolar disorder na siya. Ala. So, palubha ng palubha, patagal ng patagal, mas nakakategorize mo na ngayon na nagsimula lang siya na naging sumpungin, pero nung tumagal ng tumagal, iba na tayo, iba nang pinag-uusapan natin. Yes. So, ganun pala yun. Pero, eto, Doktora, saan ba, usually ba babae lang ang merong mood swings, ha? That's a good Kasi question, nadidinig natin, mostly sa babae, pag masungit siya, ayun, may mood swings.
Oo, Right. parang bihira sa lalaki na sabihin may mood swings. Hindi lang napapansin masyado sa lalaki. Okay. Oo. Dahil tayo kasi bilang mga babae, we are so expressive of our feelings, no? Pero definitely Totoo ang yan. lalaki nakakaranas din yan ng mood swing, no? May oras naman yun between you and your boyfriend. Makikita mo naman na ano na naman ang problema nito, bakit ganito na naman ang mood niya, you know? That's true. Right? So, Totoo po yan. hindi lang masyadong evident sa lalaki, but they do experience mood swings as well. Kasi feelings yan eh. Lahat tayo binigyan ng feelings ng Panginoon, ng emosyon. Kaya hindi pwedeng exempted ang lalaki rito. Oo. So, hindi fair naman na tayong mga babae lang ang sinasabing Of may course. sumpong. Kasi pag ang lalaki may sumpong, mas grabe. Right? Di ba? Oo, basta may feeling. So, even yung mga kids. Even with the kids. The children, Oo. of course, they also have their Sa own. kids, kaya the same thing no, with men, dahil hindi masyadong alam ng bata i-express ang sarili niya. That's correct. The only way na makikita mo ang expression ng feeling ng bata, yan yung pagka may tantrums. Oo. That is how you gauge it. Yun yung nadidinig natin na meron siyang tantrums. Pero hindi natin nasasabi or hindi natin naririnig na binabanggit na, meron siyang mood swings. Yeah, Yung mga bagets. because no? it's not a mental illness nga. Oo. It is a human, natural human emotion. Yun. Correct. Oo. So, ito, Doktora, ano ba ang usual naman? Based dun sa mga nahawakan nyo na po, no? Na mga ganito ang complaint, may mood swing asawa ko o kaya mismong ang pasyente ang lumapit sa inyo. Right. Ano ba ang dahilan bakit nagkakaroon ng mood swings? Okay, kasi very subjective yan eh dahil pwedeng ako ang magiging trigger sa akin, let's say ang aking pinoproblema is yung titirhan ko kunwari yung aking tutuluyan, Opo. no? Yan ang magiging trigger ko. Right? So, kung poproblemahin ko yan, lagi akong masayahin, no? Tapos biglang nakita mo wala na ako sa mood, no? Yes. Kasi ang iniisip ko is something that is related sa aking shelter, no? So, makikita mo yung mood swing ko doon sa aking sariling pangangailangan. Kaya nga very subjective eh. Ngayon, ikaw, halimbawa, ang mood swing mo will be probably yung pag-handle mo sa iyong anak. No? Na kasi pressured ka sa yung trabaho, tapos hindi siya nagko-cooperate sa schedule mo, kailangan kumakain siya sa tamang oras kasi may lakad ka pa, o kaya yung kailangan natutulog na siya dahil kailangan bukas ikaw naman magtatrabaho na naman. So, that will be your trigger factor. So, yung mood swing mo will be based on kung anong lifestyle, anong buhay meron ka. Kasi, ang makakadali talaga sa mood swing is, ano ba yung lifestyle mo? Ano bang buhay meron ka? Ano ba yung mga binibigyan mo ng importansya sa iyong buhay? Yes po. Yes po. Oo. That is the only way na matatamaan ka kung ang madadali na sa'yo, your daily living ba, na naiistorbo na Correct. doon sa cycle That is na true. dapat. Ayun pala, no, That's Dok? true ka, partner. Oo. And nakikita natin yan. Ako experienced that, madam, with those who are sick. Kasi Right. one of the triggers are those people who are sick, especially those who are already in degenerative, dedifferentiation, or terminally ill. Right. Siyempre, some feel the pain, Right. some are not ready to go. Opo. So, all the more that they get depressed. That's true. That's true. So, I think what we can also find out later on, ka-partner, is how can we help them cope with that? Yes. Oo. Yes po. Oo, no? Yung mga may sakit, sabihin natin, ay matagalan, no? Oo, na kapartner. treatment, no? Right, right. Oo. Teka, matanong ko pala, minsan ba, pwede bang sabihin natin nakaka-apekto po ang mga gamot na Ayan. ating tinitake? Good question. Doktora. Right, Ha? right, Para right. magkaroon tayo ng mga iba't ibang mood. Oo naman. Kasi a variety of factors can really trigger your emotion naman Yes, yes. Hindi lang naman ng mood ang matatamaan dyan eh. Right? Correct. Any kind of environmental factor, genetics is one. Dahil hindi naman nating sasabing automatically dahil lang yung parents ay may ganito, You're ikaw correct. magiging ganon, no? Pero you will be prone to having it.
Yes. Dahil it is inherited siya eh. Ang nakakatawa, ang daming pagmamanahan, bakit hindi lang pera, di ba? Hindi na lang kayamanan. Hindi na lang kayamanan, you know. Oo, pati illness Right, or you know, yung pati mga ganong conditions. Yeah. So, the only way to really manage yung mga ganong klase, kailangan kilalanin mo ang yung client. Ano true. ba ang kanyang iniinda, you know? Kasi if you do not know kung where this person is coming from, napakahirap gamutin yan kasi manghuhula ka. That's Diba? Kasi yung mood swing niya will be based on ano ngang buhay meron ang taong ito. Gamot, of course, na maraming epekto yung mga gamot. Alam natin yan, no? Di ba, Doc? Yes, ka-partner. Na ang nangyayari dyan, hindi mo pwede siyang i-disregard. No? Ano man ang gamot na tinetake mo, lagi mong pag-aaralan ano bang mga side effects niyan. And you will be surprised na nagkakaroon pala ng mood swing ang isang kliyente sometimes because of medication. That's correct, Doc, no? May bringing up ka the last time, yung siya ay may prostate cancer. Yes, Doc. We will not name the names, pero Yeah, right. he went through hormonal therapy. Okay. So, yung sa hormonal therapy niya na pinagdaanan niya, because to manage the PSA, the prostate cancer, okay. etc., it led to his depression. Interesting. Kasi po ganito, as you all know, ang mga babae, madalas tinatamaan ng iba-ibang klaseng emosyon. Yes. Because yung hormones natin, mas nakakaapekto sa ating, yung what we call the happy hormone, our estrogens, right? Yes. Yes, So, yes, for the kaya nga women. pagka yung sabi ko nga earlier na yung nagme-menopause yan or yung meron yan, you know, because it has something to do dun sa peak nung hormones na meron tayo. So, ito yung time yung mga productive pa or reproductive years pa rin sila. Yes. You know? So, meron pa silang dahilan para sabihin nilang ang dahilan is menstruation. Kasi meron tayong mga hormones na pagka tayo ay dadatnan, natatamaan yung estrogen production, right, Doc? Yes, And kapartner. this That's totally estrogen true. Yes. is scientifically proven na pagka yung estrogen na yan ay medyo tinamaan mo, nakaka-apekto yan sa ating mga emosyon. That's true. So, pagka That's nagme-mens very ka, true. bumabagsak yung estrogen mo. Yes, yes, and, yes. and this is what we call the happy hormone. Kaya nga, pagka yung estrogen mo ay medyo nawawala na, menopausal stage, right? Yes. Bakit hindi na masayahin ng yung ang yung Partner, kaibigan, ng yung Correct. partner? Correct. Or bakit parang hindi na siya ganado sa'yo? Right? And of course, nature has it. Alam nga namang 99 years old ka, nangangalabit ka pa, right? Kaya pa ba yan ng katawan mo? But God has a way of trying to medyo ilalaylo ka na niya. Kasi imamats na niya yan kung anong activity ang pwedeng gawin ng yung katawan. Correct. It's a natural process. Yes. PSA, Yeah. of course, we do know that ang lang mga lalaki, testosterone naman meron sila, yeah. right? Yeah. And of course, when you do the therapy sa mga PSA, ano bang pinag-uusapan dito? Is the testosterone. Yes, ma'am. At ang Correct. testosterone na to ay nagpo-produce din ng estrogen. So, kaya matatamaan din ng lalaki when you are talking about hormones. Correct. No? Yes. Kaya kung meron ng babae, meron din naman ng sa lalaki. Yes. And hormones can play a part sa yung mga mood swings. Yan. That's the way. Yes. Pero mas mahaba pala ang babae kasi yung doon pa lang sa reproductive stage Yes. niya, every time nagkakaroon siya ng monthly period. Right. Yun naman, Yes. pagka tumanda na siya, doon naman sa Lalaki. Hindi, pati yung mga menopause, no? menopausal, Tsaka yung right. andropause, Right, no? right. Ayun. Yeah, walang Now, yun ligtas. yung mga kapartners, ha? Oo, bahala na kayo kung paano nyo i-deal sila. Ano bang diskarte natin dyan? Anong discount? Ano ba nga dapat, doktora, pagka ganoon, di ba? Ayan, para kasi sabi nga, dapat maiintindihan natin Right. kung ano yung pinanggagalingan ng taong lagi nilang nagagalit, lagi nakasimangot, Yeah. or, Yeah. di ba? O kaya yung paiba-iba, no? Ang kanilang mga moods. Yeah. Ayan. It's very important na medyo i-educate mo rin ang sarili mo
to be able to handle the issue. Hindi mo mamamanage ang isang bagay na wala kang alam. Yes, So, yes, education yes. is very important. Yes. So, aalamin mo ngayon, ano ba ang reasons bakit nagkakaroon ng mood swing ang isang tao. So, if you talk about genetics, so sige, beyond your control yan, Wala na right? tayong magagawa. Pero, meron kang magagawa sa lifestyle. Correct, You know? yan. Diyan ka yan ang mga risk Yes. factors. Yung mga bagay na pwede mong i-manipulate. Tulad which ng is, ano, Doc? pag-iinom ng alak, Ah, paninigarilyo, hindi natutulog sa tamang oras, Modifiable, no? yes. All these modifiable things, Yes. 90% ay kaya mong i-control. Correct. Siyempre, yung other percent is heredity, hindi mo na kontrolado yan, pero be happy dahil 90% modifiable. Yes, yes. Which is your Malaking portion. lifestyle. Oo, Yes. no? Lifestyle. Oo. Kaya pag nalaman mo yung reasons na yan, kaya mong i-manage ang yung mood swing. Oh. So, dapat healthy lifestyle talaga. Healthy no? exercise, meditation. Oo. Ay, tsaka Galing. siguro sa pagkain, doktora. Sa pagkain, very important din yan, no? Dahil kung hindi ka kumakain ng tama, natural, yung health mo ay matatamaan. Eh, sa mga ganitong klaseng mood swings, minsan nagmamanifest na para kang may panic attack. Opo. Oo. Eh, kung may sakit ka pala sa puso because of what you eat. Correct, No? correct. Kaya kailangan pag-aralan mo talaga is it just the food or is it may kung ano eto ba'y medical na, you know. So, pero hindi mo naman pwedeng i-judge itong taong ito na may problema siya because of these factors, no? Kailangan pag-aralan mo din yung may sakit ba siya? May ininom ba siyang gamot? Or Ah, yes, of course. under drugs ba siya? Correct, Kasi substance abuse is Yes. one reason why Yes. pwede ka rin magkaroon ng mood swing. So, when it comes to relationship pala, no? Eto, punta Right. tayo sa relationship, di Okay. ba? Pakikipagkapwa natin, di ba, no? Aha. Pag ang isang kasama mo na lagi, no? Ay, parang iba yung, ano niya, na lagi siyang may mood swings, di ba, no? Ha? So, doon ka pala magbabase. Right. Ito muna may problema to, no? Siguro Right. may problema to, siguro may sakit to. Mhm. Yun pala ang dapat natin Yeah, natin. kailangan kasi sabi nga don't be judgmental nga, 'di ba? Kailangan pag-aralan mo muna kung ano ba ang pwedeng reason bakit nagkakaganito ang taong ito. Pero pagka ikaw mismo wala kang makitang reason, abay ano na 'yan, personalidad na 'yan, no? Yan, Kung oo. kailangan mo nang lumayas sa ganyang relationship, a toxic one, be smart, be wise. Ayun. Oh, that's Nako. correct. Oo. Saglit lang. Nako, teka muna. Basahin natin itong mga messages ng mga kapartners natin. Si Alan Tan, happy birthday to you, Brother Eddie Boy. Ayan, ha. Brother Eddie Boy, kung sino ka man, dahil walang apelido, Kapartner. happy birthday. May nag-message. Yes po. Birthday pala ng tito ko. Ay, nako, patay ka. Ayan. Nabatiin natin si Tito. Uncle Eddie Boy. Ayun pala. Birthday po. Si Happy Alan birthday. Tan yan. Ha? Si Alan Tan. Hindi po, brother niya. Yan po ay kanyang code name. Okay. Ayan, i-remind ka. Oo Si nga. Yani, bumabati na good afternoon kay Dr. Pineda. Hello po. Oo, si Jennifer Billones, bumabati rin sa atin. Doc Pao, hello. Happy New Year. Sabi ni Vince, congratulations, you're back on air. Si Nikki naman, sabi niya, but sometimes, mood swings become an attitude. Yun na yun, Doc. No, yung oo. binanggit mo. Oo. Ugali na niya. Yeah, kasi kailangan bibigyan mo ng caution 'yan no? Oo. Na kasi hindi naman tayong mga perpektong tao. Merong mga iilan sa atin na masyadong feeling na so self-entitled na kailangan ikaw lagi ang nakakaintindi, Parang nasanay. nasanay. Paano kung ganun ka na rin? I want to ask a question ka partner. Yes po. So medyo to, it's about relationships and at the same time it's also about organizational behavior. Okay. Di ba there's the attitude, sabi nga. Right. So knowledge, attitude, skills, habits, and experiences. So if you do habits that are positive, you exert effort there, maayos mo yung attitude Right. eventually. Yeah. Kunyari, napakahirap po kasi for some people to say thank you or I'm so sorry. Right. But if you do that all the time, will it eventually
be inculcated Parang and ano? yun ang magiging attitude Mind mo. conditioning ba yan? Ano bang tawag doon Well, sa approach actually na po, yan, psychology? kung babasihan po natin ang one way to manage this kind of mga disorder Yes. or anumang klaseng personalidad, Yes, yes. ang pinaka-effective nga is what we call the cognitive behavioral Okay, yan na. Okay? Intervention So, na yan. when you talk about cognitive, of course, we are referring to the mind. Yes, no? yan So, it is a known thing na lahat ng bagay nagsisimula dito sa mind natin. Yes, no? Doctora, that's So, correct. when you do a therapy, simulan mo ang taong ito with the mindset. Oh, Okay. yun, mindset. So with the mindset, itry mong i-replace yung negativity Okay, sa kanyang okay. pagkatao. Yes. No, i-try mong instill sa kanya something that is positive. Kasi eventually, kung ano yung nasa mind mo, yun ang iaarte mo right? Yes, yes, Because correct. these thoughts will result into actions, no? Yes. And these actions will result into results. No? Yes, Magiging iba ang magiging behavior mo. And with this behavior, yan na yung magiging katauhan mo. That's beautiful. So that's why, when you do this cognitive behavioral therapy, it is very effective. Yes. Kasi it is one way para i-deal mo yung issue ng what is playing in the mind of this person. Tama. Kasi kung hindi nagbabago ang pananaw niya, habang buhay magiging bugnutin na yan. Correct. The power of positive thinking. That's correct. Naalala ko tuloy, parang siguro yung upbringing na rin. Upbringing? Kung Yes. ano yung kinamulatan mo na Right. tama, no? Para sa, let's say, sa pamilya na marunong magsabi ng thank you, ha? Kaya paghingi ng tawad o di kaya I'm sorry. pag-express I'm ng sorry. kanilang love, I di ba? love you. Oo. Ha? Ay nakakatulong talaga para kalaunan, ito na yung ano natin na nagiging actions natin na parang parang We ako should do ang it sama more. ng pakiramdam ko pero hindi ako basta nagagalit kasi masama. Right. Hindi magandang gawin. Well, actually, it is biblical naman kasi Ayan. na when you know how to appreciate, kung meron kang an act of gratitude, no, it will always bring positive result. So, kasi Amen. paano ka magiging masayahin kung wala kang alam na ikapasalamat sa buhay, you know? But when you are aware na ikaw ay isang taong binless ng Diyos, no? When you're aware na as compared na always look at that side of that coin na bakit ba ang bigat ng pakiramdam mo and yet wala ka naman dapat na pinoproblema. Correct. Yung iba nasa hospital ngayon, naghihirap huminga, nakikiusap bigyan ng ilang minuto para mabuhay, ikaw naman nagpapakamatay sa galit, di ba? Tapos ay puro ka pighati sa buhay, but when you start to appreciate what you have, it will bring a lot of positive results. That's Sa wonderful. yun. Thank God and count the blessings. Oo. Yan. Yes. So ang dami natin nakuha na points dito. Unang-una, yung lifestyle modification. Yes. Di ba? Yes. At kumbaga parang yung mga habits, no? Yung mga hindi Habit magagandang forming to Oo. have the proper mindset, no? So that we can Yan. correct Always. our Yes. attitude and results, of course. Correct. Oo. Kaya Positivity. wala nang dahilan kung bakit merong mga kasama tayo na nagagalit lagi, 'di ba, no? Oo. Yeah. Oh, sabi nila ang mga nag-premenopause daw, mga masusungit. Uy, masungit ba ako? Sabi ko, ageless eh. Diba? Do not Wala contradict. dapat masungit. Agelessness. Oo, may pinagdadaanan di ba? Ayan, oo, iba masungit, di ba? No? Parang halos lahat na makita sa mga post, puro galit, nangaaway. Di ba? Yes. Basta tayo happy lang, no? Yes. Yun ang pinakamagandang mood. Oh, sabi ko sa iyo, pati bata, umasang-ayon no? Uy, Right. si Bababaksi, sabing gano'n, hello po. Ayan, Hello. nanonood sa atin via YouTube. At marami pa iba-iba na miss ko na, sorry ha. Marami mga nag-react po, no, na naka-view sa atin. Thank you very much po ha, mga ka-partners. Sa kabila ng mga ng mga naging problema at syempre yung mahaba naming pagkawala ni Doc Pau, still nandyan kayo at sumasama po sa Maraming amin. salamat.
natin, 'di ba? Yes. Yes, Doc, baka meron pa diyan, ha? Ma'am, Oo. mababa yung pangalan. Okay. Sabi na, Ha? si baba, si. Ayun. Okay. Si Matt De Lorenzo. Hello po. Great to see you. Oo, Matt Da, ha? Oo, ngayon ko lang siya nakita dito sa sa YouTube kasi ako naka-view. Most of the time sa Facebook. Pero Yeah. pwede po, ha? We're everywhere na pala. Ang Share galing. nyo po, mga ka-partners, ha? Napaganda Oo. ang topic ngayon. Grabe ang wisdom ni Doktora. Thank you so Lagi much. naman Yes. pagkakasama It's all natin. from him. Yes. Doktora, baka may mga gusto kang batiin, yung mga ano mo ha, yung mga uma-attend ng mga seminars. Si Doc ay Yeah. napaka-active ngayon dito sa Pilipinas. Sabi ko nga may purpose kung bakit nandito ka sa Pilipinas. Yeah, para makita ko lang kayo. Ay, diba? Yeah. Of course, gusto kong batiin yung aking avid na nag-iidolo sa atin, ang aking kapatid na sa London, Wow. si Josie De Leon, and then my sister from Canada, si Audum Lau, and all the people from California, and of course, special love sa aking gwapong anak, si EJ. You know. And he's the expert dito sa cognitive behavioral therapy. Wonderful. Dahil yung work niya po, CBT. he's a behavioral analyst. Wow. So actually, siya yung part na nagtuturo sa akin sa mga ganitong bagay. But when it comes to psychology, sasabihin niyan, it's your turn, ma'am. Correct. Oo. Miss you, kid. I love you. Oh, wonderful. Oy, Ayan. talaga sa kabila Classic happy yan. birthday sa isa kong best friend, si Mapol Pizarro Manuel. And special prayers din po sa may mga sakit. Yes. Sa mom po nung isa naming kaibigan, si Chona Quadra. The mom, we are praying for fast recovery. Ayan, Yes. sama natin sa prayers natin, Yes. Doktora, for those na gusto pong mag-set ng appointment, kailangan nila ng psychotherapy, mga ganyan. How can they get in touch? And I know you're doing seminars. Yeah. Actually, I will be doing a seminar sa isang hospital. Handle po yung mga medical staff kasi sometimes nalilimutan yung wellness. Oh, yes. Of course. So I Of do course. all those kind of seminars, sometimes sa mga motivational talks, you know. And since nandito na ako, sige, let's maximize the time. They can always contact me through SMNI with Miss Met. Yes, kay healthy Dr. chat, of Partners course. kami, partners. Yes. And then Yes. I now have my local phone number here. Yes. And then although you Welcome. can use the messenger, nandyan lang po ako sa Facebook account. Yes, Yes. hanapin Yeah. niyo po yung Elizabeth Canlas Pineda Yes. para sa Wonderful. Apo. yung gusto pong at least ngayon mga ka-partners, hindi na tayo magkakaroon ng problema when it comes to time, di ba? Yeah. Yung yung binibigay ko sa'yo dati ng mga Madaling araw sila tumatawag. Those were the pandemic days, no? Yes, 2:00 in the morning may umiyak over the phone, you know. grabe. Oo, in demand na. Pero Now alam we're ko, here. napansin ko, Doc, Yes. ngayon, even yung mga government agencies natin ay gusto nilang palakasin, ang awareness when it Mental comes to health. mental health, and kailangan nila talaga. Dahil dumami ang kaso, Doc. Yes, ka-partner. Hindi yung sinasabi natin, mga nabaliw, ha? No, yung no, no. kailangan lang talaga ng I psychotherapy. believe may study ngayon sa Philippines, sa DOH, parang about 5 million ang nagsusuicide. Wow! Yes. Wow. You know. Oo. That's a lot. That's a lot, you know. Could it be attributed to the stress build-up or even the trauma Yeah, during actually the po, may study. years of pandemic? May no? study po, yung post-pandemic, yung impact. Ayan na. Okay. Tama, Oo. tama. Welcome to the Philippines. Buti Yeah. naman, nakakausap pa kami ni Doc Pau dito. It has an impact na hindi nare-realize, kaya yung mental health nadadali. Oo. Yes. So, hindi lang yung time na ikaw ay nagkasakit, na na-hospitalize ka at naka-recover ka. Right. So, ngayon, ito yung mental health naman Mental na dapat health. tutukan. Ang dami nagsisuicide, 'di ba? Medyo maside tayo. Oo. Sa mall, I just heard yung months back, may nagpakamatay, right? Tumalon. Tumalon, Oo. you know. It's because of Yes, all this. ka-partner. As a matter of fact, I know of a mall Right. na meron nga
At And meron this is pa not isa the sa- first time. No, ma'am. Meron nga isa dyan building sa may Pasay malapit. Yes. Malapit sa mall rin. Halos Right. every Naku, week sayang, meron. di nakausap si Doktora. Kung nakausap ka, Doktora, yun eh. Oo. Di ba, natulungan Ay, sana oo, natin. oo. Oo. Ayun, mga kapartners. Kaya dati, no, pag may kumausap po sa akin na ganito yung anak ko. Naku, dapat ipakausap mo yan kay Doktora kasi kailangan niya ng kausap. Yeah, sometimes they just want to validate yung kanilang dinadanas. Yes, oo. Yeah, it's very important na may makikinig. Oo, kasi iba hindi nila matanggap na may ganun sila dahil hindi nila naiintindihan. Right, oo. Oo, at kailangan nila ng tulong po ng isang psychologist na tulad po ni Doktora Correct. Elizabeth Canlas Pineda. At sa inyo rin. Ayan. Okay, so with that, thank you very much. Siguro naman matagal-tagal ka mag-i-stay dito, no? Makakasama ka pa namin muli, Doktora, Yes, sa looking programa. forward to As the Lord leads po, nandito po ako. Wow. Yan. O, diba? Okay, so, dun sa mga nanood po, sumama po sa ating talakayan, maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat. And of course, kay Pastor Apollo Sikibuloy for the opportunity. Thank you so much, Pastor. Mga kapartners! Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya wag natin itong pabayaan, kabilang po dyan ang mental health. Of course. At syempre, kami dito sa Healthy Chat with Dr. Pao Bellosilio, Dr. Elizabeth Canlas Pineda at ang inyong lingkod, Met Sanding Minyon, kapartner mo sa kalusugan. Bye guys! Ingat! Inyong napakinggan ang A Healthy Chat at Sunshine. Muli itong pakinggan bukas, Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio.